Magandang hapon sa ating lahat. Kumusta na kayo? Madlang people dyan sa Pilipinas. Kapwa kong OFW na nakakapanood sa akin ngayon. Ganito yung buhay natin guys, di ba? Linis-linis, merienda-merienda. Tapos linis na naman. Bago ko tapusin yung paglilinis ko ngayon, gusto ko lang magsalita doon sa isiniwalat ni Madam Maharlika na nakita na daw niya ang pulburon video. Diyos ko. Naku, nag-aurimentado na naman ngayon si Madam Queen. Si Ma'am Shea. Siyempre, pag lumabas yung video na yun, kahihiyan nila yun at mapapatunayan talaga ang sinabi ni Maharlika na nagpupulburon si PBBM. Diyos ko, bakit naman PBBM pumayag ka na ma-videohan ka dyan sa pagpupulburon mo? Hindi mo siguro alam. Parehas kayo ng asawa mo. Hindi ko alam kung mga matatalino naman sana kayo. Pero bakit ang kukunan kayo ng mga ebidensya sa bawat galaw nyo? Bago ko tuluyan na maglinis guys, mag-chika-chika muna tayo, ha? Break time muna kayo. Kapagod ba yung sige tayo dire-diretso linis tapos walang merienda. Eh, di ba ugali nating mga Pilipino yung bago tayo magko-continue, may break time tayo, merienda, di ba, sa hapon. So, dala-dala namin yan hanggang dito sa abroad kailangan. Para may inspire ka sa trabaho mo, may nguya-nguyain ka. Ito na ngayon, guys. Nakita na daw ni Maharlika ang video. So, ibig sabihin, 100% totoo na mapapatunayan talagang nagpupulburon itong si PBBM. Okay yan. Ang pangit yan, guys, kung mailabas na yung video na yan, kakahiya sa buong bansa natin na nagkaroon tayo ng nagpupulburon na presidente. Bakit naman? Bakit naman siya yung nailuklok natin? Diyos ko. Ko talaga lubos maisip na ganyan si PBBM kasi, alam mo, parang nakikita ko siya, bait na bait ako sa kanya noon eh. Although mabait naman talaga siguro siya, si PBBM. Mabait naman siguro yung tao na yun. Kaya lang, siyempre, kontrolado siya ng asawa niya. Kontrolado siya sa baba. Siyempre, sinusuportahan siguro siya ng mga nasa galamay niya, sa baba, sa pagpupulburon niya. Kaya pinapabayaan niya kung anong ginagawang kahiyupan ng mga appointed niya sa baba, di ba? Saka yung asawa niya. Delikado to guys pag lumabas yung pulburon video. Talagang nakita ng dalawang mata ni Maharlika pag si Maharlika pa naman ang nagsisiwalat. Hindi magsasalita yan na kung hindi niya nakita at walang ebidensya eh. So paano yun ngayon, PBBM? Kung ako sa'yo, hinay-hinay ka nang bumaba dyan sa Malacanang kaysa naman maunahan kang maisiwalat yung pulburonic video nyo. Diba? Hindi ka ewan ko. Hirap din magsalita pero nakakagalit, no? Na isa kang pinakamataas na leader ng bansa tapos nagaganyan ka na dapat ikaw yung nagpupuksa dahil hindi magandang epekto yan sa iyong mga nasasakupan sa buong bansa na hinahawakan mo, lalo sa mga mamamayang Pilipino, sa mga kabataan na nakakasira. Dapat ikaw, di ba, yung isa dyan sa pumupuksa. Hindi eh. Kaya pala sa sa mga speech mo, hindi namin naririnig na lalabanan mo yung droga. Lalaban ka kontra droga, wala. Kasi isa ka rin pala. So, ito nga guys, hindi naman ako 100% naniniwala pa dahil wala naman tayong nakikitang video, pero based sa mga sinasabi ni Maharlika, mukhang totoo, diba? Kasi kung hindi yan totoo, kung ako sa sarili ko, hindi totoo, tapos pagbibintangan ako ng ganyan,
Magagalit ako. Sabihin ko, hindi totoo yan. Magpapa drug test ako. At saka tatawag ako ng preskon. Magpapapreskon ako. Sasabihin kong hindi totoo. Madaling sabihin na hindi totoo kapag hindi mo ginawa, di ba guys? Pero kung totoong ginagawa mo, at saka ikaw yung tipo ng taong hindi ka naman sinungaling, hindi mo kayang sagutin yan. Oo o hindi. Hindi mo kayang sagutin yan. Sisingitan mo yan ng magsisigway ka ng ibang paraan para hindi mapag-usapan. Ganun lang yun. Kung ako sa iyo, PBBM, dahil hindi pa naman nailabas yan, kasi ang sabi talaga ni Maharlika, ilalabas niya yan eh. Kaya, ako sa iyo, dandahan mo nang ibaba yung sarili mo dyan sa Malacanang. Kasi ito pa guys ha, ang delikado dyan, dahil kung pulburonik nga totoo yung presidente natin, paano nga naman kung dumating ang panahon na mabuisit sa atin yung China dahil sa mga hindi magandang pinapakita ng foreign relationship ng ng bansa natin? Talagang pinoprovoke nila yung China. Hoy, hindi nyo natin kaya makipaglaban sa China, oy. Mahiya-hiya kayo dyan. Kung kayo, may mga pera kahit mamayayaman kayo kasi pagdating ng panahon na magbubumbahin ng Pilipinas, lilipad na lang kayo kung saan nyo gustong lumipad. Kami mga mahihirap, paano kami? Hindi nga. Paano nyo kami ililigtas? Masisikmura nyo na kami gutom, sugat, walang makain, at saka walang medication, at saka walang pera. Masisikmura nyo ba yan sa dami ng tao dyan sa Pilipinas? Huwag niyong iismulin yung China. Dahil kahit utot nyo, hindi yan sila tatamaan. Kapal ang mukha nyo, mag-ano-ano kayo dyan, magpuprovoke kayo. Yung dagat ang pinaglalaban nyo. Ipagpapalit nyo yung dagat na yan sa milyon-milyong Pilipinong madadamay, mamamatay dahil lang sa personal yung interes. Dahil lang sa kagustuhan nyo. Kung si President Duterte, maganda naman ang sa China Maganda naman ang relationship Kinulungan pa nga tayo ng China eh. Gusto pa nga mag-build dyan sa Pilipinas. Tapos ngayon, ipoprovoke nyo. Ugaling pulburunik yung ganyan eh. Sarili lang ang iniisip. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng mga sambayan ng Pilipino kung ano magiging epekto ng mga pinagsasabi nyo at saka magiging desisyon nyo dyan sa gobyerno. Uy, ayos kayo dyan, uy. Dahil kung kayo, kaya nyong iligtas yung pamilya nyo pagdating ng panahon na mabuisit yung mga inchik sa atin, kawawa kaming mga pobre. Saan nyo kami itatago pag nagbumbahan na? Nakita naman natin kung anong hitsura ng gera doon sa Ukraine at saka sa Israel nung nakaraan, di ba? Gusto nyo magiging ganun ang mga Pilipino, hindi na kayo naawa. Gutom na nga ang inabot ng Pilipino dahil sa pangangangkam nyo, pangangawat nyo. Tapos babalan nyo pa sa kanyon yung mga sambayan ng Pilipino. Kapal ng mga mukha nyo, nakakainit kayo ng ulo. Ikaw, PBBM, hindi ka naman lang nag-iingat sa mga pinagsasabi mo. Maasa ka na baka tulungan ka ng mga puti. Kung umasa na tutulungan ka ng mga puti dahil yung problema nga ng Ukraine at saka hindi nga nila na bigyan ng solusyon. May nagawa ba sila kay Putin? Diba wala? Kaya kayong mga Pilipino, tayo yung imbes nakakampi tayo ng gobyerno natin, nagiging kalaban na natin yung gobyerno natin ngayon dahil sa mga walang kwentang pamamalakad nila dyan. Tapos nagkaroon pa tayo ng pulburonik na presidente. Oh my goodness. Ito pa. Ang sabi daw doon, sabi ni ayon kay Maharlika, si PRRD daw ayon sa gobyerno ni PBBM, si Madam Queen yata ang
may sabi na may plano daw na gugurgurin daw si si Presidente BBM. Tapos si Tatay Digong ang mastermind. Ang nahiya sa mga pinagsasabi nyo. Tatay Digong ang iniisip ay kapakanan lang ng sambayan ng Pilipino, wala siyang pakialam sa inyo. Ano naman mahihita ni PRRD pag natsugi kayo? Nagurgur kayo? Ang ginugurgur ni PRRD, yung mga smuggler, yung mga pulburonik. Pero yan si PBBM, hindi niya magagawang gawin yan kay Presidente BBM. Baka kayo magpaplano dyan, isasakripisyo nyo yung buhay ni PBBM. Katulad ng nangyari kay, kay Noynoy Aquino. Pinagbintangan si Marcos, na si Marcos ang naggurgor para masakripisyo yung buhay. Para kunwaring maging masama na naman si PRRD sa buong mundo niyan. Isasakripisyo nyo yung buhay ni PBBM. Buti nga ito si Madam Maharlika, maraming ahas na nagre-report sa kanya. Nalalaman ko anong mga galawan nila dyan sa Malacanang. Wag niyong gagawin yan na planuhin yung isasakripisyo niyo yung buhay ni PBBM. Tapos ibibintang nyo kay PRRD. Isipin nyo, hindi nyo kakampi yung sambayan ng Pilipino. Kahit anong gawin nyo, hindi naman niniwala sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Yan ang tatandaan nyo. Isipin nyo yung mabuti bago kayo gumawa ng kasamaan. Kakainis kayo. Ito pa ha. Kaya pala ito si Senator Raffy Tulfo na nahimik na dun sa nakawan sa sa loto. Yung nanalo sa loto na sila lang din naman. Kasi magkakaibigan pala talaga sila. Ang kita niyo yung picture na yan? Magkakaibigan sila, 'di ba? PBBM at saka si Senator Raffy Tulfo, may group picture sila, pati yung mga asawa nila. Dito pa lang kita na itong sinungalingan ni Ma'am si Senator Raffy Tulfo ng kaya nanahimik sa sinungalingan niya ng bilyon. Kaya pala nanahimik yung bunganga si Raffy doon sa hearing nila ni Milyonaryo. Grabe kayo, ha? Nakaka-high blood. Nakakawalang gana na talaga itong mga namumuno ngayon sa Pilipinas. Bakit hindi kayo nahihiya, Talagang inaano na kayo ng galit na sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Hindi pa rin kayo nakakaramdam ng hiya. Hindi ka kayo nagkakaroon ng guilty sa sarili. Ay, kung mahihiya kayo at guilty sa sarili, magkukusa kayong bumaba sa mga pwesto nyo. Gigigil ako sa inyo. Walang hiya kayo. Nagdadaing na yung mga tao sa sobrang taas ng bilihin. Tapos ito si BBBM, biyahe lang ng biyahe. Wala namang nangyayari sa biyahe niya. Di ba? Tama naman. Sige na nga, maglinis na nga ako. Bahala na kayong... Tayo mga Pilipino, maging mapagmatsyag tayo. Sabay-sabay nating ibuka yung mga bunganga natin para magreklamo sa mga kagagawan nila, sa mga pamamalakad nilang walang katuturan, na sarili nilang interes lang yung ginagawa nilang mga galawan nila dyan sa gobyerno. Hindi na kayo naawa sa amin. Kami mga OFW dito, nagkakanda kuba-kuba na kami kakatrabaho para lang maano namin yung pamilya namin, mairaos. Tapos kayo naman yung itong magpapahirap sa amin pala. Na imbis kayo ay tumutulong sa aming sa mga sambayan ng Pilipino. Mahiya kayo, bumaba na kayo sa pwesto nyo. O sige na, maglilinis muna ako. Tuloy ko na yung paglilinis ko. Bye-bye. Kakambiyerna.